Taas inyong Bible. Amen. Inyong notebook. Para magdamog notebook. Kay guwapo yung ka ng magwali, magsuwat mo. No, para mabutang yun sa inyong unahuna o sa aktong gihisgutan at sa atong giwali. Okay? So, abrihin ninyo Numbers 21. Numbers 21, verse number 1 to 9. Sama sa nandan, ako na lang mo basa, no? Tanawa lang nyo diha sa inyong mga mata. So you read it silently, but I'm going to read it loud. Numbers 21, verse number 1. Kung basahon, and when King Arad, the Canaanite, which dwelt in the south, heard tell that Israel came by the way of the spies, then he fought against Israel and took some of them prisoners. Verse 2, and Israel bowed a bow unto the Lord, and he said, if thou wilt indeed deliver these people into my hand, then I will utterly destroy their cities. And the Lord hearkened to the voice of Israel, and delivered up the Canaanites, and they utterly destroyed them and their cities, and he called the name of the place Hormah. And they journeyed from the Mount Hor by the way of the Red Sea to compass the land of Edom, and the soul of the people was much discouraged because of the way. And the people speak against God and against Moses, wherefore have you brought up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no bread, neither there's any water, and our soul loveth this light bread. And the Lord sent fiery serpent among the people, and they bit the people, and much people of Israel died. Therefore the people came to Moses and said, we have sinned, for we have spoken against the Lord and against thee. Pray unto the Lord that they take away the serpents from us. And Moses prayed for the people. And the Lord said unto Moses, make thee a fairest serpent, and set it upon the pole, and it shall come to pass that everyone that is bitten, when he looketh upon it, shall live. And Moses made a serpent of brass, and put it upon the pole. And it came to pass that if the serpent had bitten any man, when beheld the serpent to brass, he lived. Let's pray. Our Heavenly Father, salamat Ginoo sa imong paghatag o kadaugan sa mga Kristohanon that He came back diri sa balay tigumanan aron sa pagpaminaw sa imong pulong. Lord, help me to deliver thy message. In Jesus' name I pray. Amen. Malingkod mo, daghang salamat. Now the message this afternoon, the brazen serpent, no, ang tumbaga nga serpente. Now, when the Israelites were walking across the desert from Egypt going to Canaan, King Arad, ning hari sa Canaanites, nisulong nila, attack them. So, the Israelites, they prayed to the Lord, nangayon sila tabang sa Ginoo, aron tagaan sila kadaugan. And God answered their prayers. Pag naaganin tayo problema, di kita ito malimtan, adto gidahin ta sa Ginoo moduol, ampo ta sa Ginoo. And when they came from Mount Hor, God did not allow them to pass the land of Edom. Wala sila gipaagi dito sa Ginoo. Gipaagi sila, bati kayo nga dalan. I don't know what kind of road is this. Maybe ang slope niya, habog, batoon kayo, pang-pang. And the people will greatly discouraged because of the way. Now, wala sila ma-discourage nga nakigubat sila because they have victory. Dihang nag-away, nakig-away sila ni King Arad, wala sila ma-discourage. Dihang nakadaog na sila, ang ilang gidiscourage sila tungod sa dalan. No?
usahay sab sa atong kinabuhi, dali kayo ta ma-discourage. Usahay, sometimes you are very strong in fighting against the devil, against Satan, against temptation. Pero usahay, bation tag discouragement sungod sa mga butang nga dili tataangay ma-discourage. No? Kay siguro ang ilang ununan nidaog sila sa gubat mo nindot man ni. Guwapo na ni nga atong kinabuhi karon, no? Usahay ang atong expectation dili mao sa kinabuhing Kristohanon. No? Pero dunay katuyuan ang Ginoo nganong gipaagi sila ni ini nga dalan. Maigsoon ko sa Ginoo, I don't know unsay dalan nga imong gilaktan karon. But God, He give you, ang Ginoo naghatag natong assurance na iyat ng tabangan sa atong mga gubat sa kinabuhi. No, pakig-away sa atong kaaway by the grace of God. Apan usahay, di kalimod, usahay, mambagmormor ta, ma-discourage ta sa atong pagkakristuhanon. So Christian, you need to be careful. Dapat careful kita. No? Dili lipay ang Ginoo gitagaan tag kadaogan pero magmurmur ta, ma-discourage ta sa wala lay hinungdan. Siguro doon na sila expectation nga okay, moagi ta sa Edom, guwapo kay ang dalan, highway, walay rough road, pero wa sila gipaagi sa Ginoo. So usahay sa atong kinabuhi kitay magbot pero ang Ginoo kabalo siya unsay pinakamaayo para nato. Amen. Ang katuyuan sa Ginoo nga mo grow ta spiritually. Dunay plano ang Ginoo sa atong kinabuhi nga labaw pa sa atong plano para na sa ayuhan nato. Point number one, the sin of the people. Ining mga katawan sa Diyos, mga Israelites, because of the way, they became discouraged. Kunya tungod ka na-discourage sila, nakasala na sila sa Ginoo. No, bantay ta kung ma-discourage ta, basig makasala ta sa Ginoo. They murmured against God. In Numbers chapter 21, verse 5, and the people speak against God. Can you imagine? Ang Diyos ilang panamastamasan o istorya, nagsulti sila kontra sa Ginoo. I don't know unsa ilang gisulti. Siguro ingon sila, unsa man ang ginuhuan nga gidala man ta diri sa desert dito sa Egypto, mas okay pa dito. Well, I don't know unsa nga exact words nga ilang gisulti. But the people talk against God and against Moses. And wherefore have ye brought us up out of Egypt to die in the wilderness? Ang Ginoo pa'y giblame nila. Isa gikuha, mura na bago sa kabutang nila sa ito. No? Dito sa Egypto, they are slave. Wala sila ikasukol dito. Wala sila freedom dito. Luoy kay ilang kabutang. No? Unya, sa dihang, gikuha sila sa Ginoo. Ang ilang giblame pa ang Ginoo sa nahitabo sa ilang kinabuhi. For there is no bread. Sa diri, wa ginindot nga pagkaon diri. Nya, wa gyoy tubig. Pero gisuplayan ba sila sa Ginoo? Kung tinuod pang way tubig, dugay na sila namatay. Pero God, nagsupply ang Ginoo sa ilang panginahanglanon. O gingon sila, and our soul, Lord, this light bread, give some ura na gidmi kaayo aning among gikaon. Kanabang mana nga gikan sa langit, bread hinatag sa Ginoo. Di na sila kinahanglan pag magtanom, unsa mukuhaon na nila every morning. Can you imagine? Unay pandisal, mahulog sa inyong balay, paitindaghana, pastang ninduta. Pero siya, sige lang tagkaon na ni, ang atong kalagwa, nagyun, pambot ni, sige lang tagkaon ni. Paigsoon ko sa Ginoo, kung maugin na gihatag sa Ginoo, atong pasalamatan. What is the problem, these people? Paigsoon ko sa Ginoo, ang mga Israelites, o karon nga mga Kristohanon, pariha ra gyud ang atong mga kinaiya. Dili ta kabalo magpasalamat sa Dios sa mga butang nga gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nalimot sila sa ilang kabutang sa una. Nalimot sila unsa ka faithful ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Christian, stop murmuring against God. Instead,
In everything, give thanks. Pasalamat ta sa Ginoo. Amot lang kung una-huna, usay, ma-discourage ko, mag-una-huna ko, inko. Unsa kagwa ko maluwas. Imperno ko. Pagkakuyaw ni Ana. Unsa kagwa ko bisag salipdan pa ang langit. Unsa ka ang akong kinabuhi karon. No? Unsa ka nga klase nga kinabuhi na ako karon. May manas Judith, kay Bright man na. Si Lauro, engineer man eh. Niya ako, wala oy. Sumbagay ra ginahibawaan. Unsaon man nimo? Unay mo sweldo nako karog 300 siguro 400 ang adlaw. Hasta blessing na kayo. Hey. Basig sige tagbagot-bot sa Ginoo. Wa tay kalipay sa atong pagsimba, sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kamong taga SLB, and siguro mo wa pa ko katrabaho sa SLB, di ko mo simba karon. Pasalamat mo nga gipugos mo pasimba. Kay dili na kaayuhan namo, kaayuhan na nimo. That's your soul. Pasalamat ka sa Ginoo kay gitudloan ka sa pulong sa Dios kay maunay muusab sa imong kinabuhi. The Word of God ang muusab sa imong kinabuhi. So hinaut ta nga sa diha nata sa simbahan, we are serious listening the Word of God. Ayaw mo katulog diha. Sika na natulog. Sika, katawa ra ba? Sika na yun. Brad, ay katulog, Brad. Ha? Sayang ang pulong sa Ginoo. Amen? Now karon, nagbagot-bot sila. Grabe. Kuan lang Ginoo. May pag-ibwa, may kikuha dito sa Egypt. Mura ra ba po kung sa kabutang nila sa Egypt. Nalimot sila. Wa sila at sakto nga pangunahuna. Sa kita, magpasalamat ra kita sa Ginoo. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, in everything give thanks. Amen? I don't know sa kabutang ninyo karon, pero ingon ang Ginoo, pasalamatan nato siya. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. That's the will of God. Walay nahitabo sa atong kinabuhi karon nga wala gitugot sa Ginoo. God is in control. Amen? Pastor, gadaot ang akong asawa, nagdaot ang akong anak, ngano man ni. Well, maybe karon lisod pa nato matubag. Pero someday, sa diyang malabyan na nimo, i-rebel na sa Ginoo, that's for your good. So they murmur against God, the sin of the people. Ikadua, they complains against the man of God. Wa sila ganahi sa nagdala nila. No, usahay sama-sama Kristohanon ang atong mga leaders di taganahan. So maning among choir members, sige maning pangasaba ni. So maning among Sunday school, sige maning pangasaba. They complain against the man of God. Sometimes we complain our husband. Amen, mga asawa? Ha? Dausan niya akong asawa na makalimot sa akong birthday. Ang gignan si Jima, kanang imong mga kuyog nga magsigig bagot-bot sa ilang mga bana, ingna sila. Pasalamat na lang mo kanang inyong bana, kay di na pala hubog. Narana sa simbahan. Unyag inyong bana pala hubog. Ha? Ma-practice ka glikay. Igsumbag, kaya na mag-practice ka. Salamat na lang kamo eh. Ha? Kung sa gini akong bana po nga, di gyud man gyud mo kanako, kanang di gyud mo care. Mahal mo sa inyong bana, oy. Amen? Ayaw nyo tanawa ang mga negative things. Tanawa ninyo mga maayong butang. Sa galapad lang po ning agtang, ani tanawang ilong kung taas. Salamat sa Ginoo, oy. Amen? Ako gignan akong asawa, day, nga naman ka matulog ka, day, nga magmugot man ka, ikaw, day. Ikaw, day, magkatawa, nga maglabaw pa ka. Ikaw, pag-practice ka ba, nga matulog ka ba, nga mag-smile ka. Kaya isa'y matulog siya akong tanong, piting muguton. Ikaw, picturean ta ka. Ako po, picturean ta po ka. Mga igsoon ko sa Ginoo, dapat ang atong ayuho, ang atong tanahon, mga maayong butang. Anong tanahon man mo ng naong natulog, kanang gamata.
Kay nag-smile. Amen? O, kita pong mga bana, basta sigitag bagut-but sa atong asawa. Dili na kabubuton sa Ginoo. Asawa na nimo, bana na nimo, pasalamati na. Daghan kay mga maayong butang nga ato nang gikalimtan. Ang atong gitanaw ang mga negatibo nga gagmay nga mga butang. Sometimes we complain our husband, our wife, we lose our joy in serving God. O sige kitag tanaw sa mga diferensya diri sa simbahan, unsa po ning atong simbahan na air-compare tipong bugnawa. Brother Toy, ako ning gitagaag assignment sa Brother Tor nga iyang tun-an nga ang bugnaw paingon sa imabaw. Kay ngay ko kung anong way mo lingkod diri sa pronsit kay perting bugnawa. May nang bugnaw mo paingon sa taas then mo balik, no? Wala pa nimo trabaho. Okay. Karong atong mission conference dapat ang atong bangko, no? Dai guba dia, no? Ako tong mga panday ng atong mga members tanawan yu da nay guba dire si ikaduha nga naubos na para to ning i-ready para sa kabubuton sa Ginoo. Okay, so don't complain. Pasalamatan natong Ginoo. So unsay gitugot sa Ginoo, unsay naata karon para di ta kasa sa Ginoo. Kay kanang tawo nga magabuag-bagot butan, masuko ang Ginoo niya na. Dili ta makahimo sa pagpasalamat sa Dios kung nasa itong kasing-kasing, magsigitag bagot-bot. If we have trials or we have fight in our Christian life, dapat magmadaugon ta. Pildig yun ta. Kung magsigitag bagot-bot niya, mawa na atong kalipay. We are bound to give thanks always to God. Amen? Aron magmadaugon ka, aron malipayon ka. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13. But we are bound to give thanks to always. Tawa na, we are bound. Wa gyud tay lutsanan ini. To God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification in the Spirit and belief of the truth. We are bound to give thanks. Sa pasalamat to sa Ginoo. Sa diha, mag-ampo ta, Lord, salamat yung kayo, Ginoo. Kamu gani, mag-away kayo mo ba nag-asawa, ha? Para mag-uli mo dayon, mag-ampo mo, magpasalamat mo sa inyong asawa. Lord, salamat, Ginoo, sa akong asawa. Lord, salamat nga buluto ni siya. Kung di muluto, Ginoo, salamat nga kana mga maayong butang niya ba? Amen? Kay kung sige mo gunahunag mga negatibo, mga igsoon ko sa Ginoo, why kalinaw na? Bisa pa diri sa church, no, makasala ta sa Ginoo, anak, kung di ta magpasalamat, you committed sins against God. Kung dili ka makapasalamat sa mga butang nga gitugot sa Ginoo sa imong kinabuhi. Now, daghang mga problema nato, maabot nato, pero magpasalamat ta sa Ginoo. No, malipay ang Ginoo niya na, in spite of all the problems, atong gisaligan ang Ginoo, atong gipasalamatan ang Ginoo. But the Bible says we are all sinners, no? Nakasala ta, makasasala ta, kita tanan. Muna walay maayo nato, muna ang Ginoo ray atong pasalamatan. If there is sometimes makita tag sayop sa atong igsuon, ato siyang dadon sa Ginoo diha sa pag-ampo. And atong i-focus ang mga maayong butang sa imong igsuon. Aron di ka ma-discourage, aron di ka magsigbagot-bot, makasala ka sa Ginoo. Number 2, the sentence of God to the people. Now, ang Diyos mo pasaylo sa atong sala apan ang Diyos mo hukom nato unsay atong gibuhat whether or good or bad. Because they murmur against God. Nakasala sila. Nagbagot-bot sila. Ilagsulti sila against sa Diyos, against sa alagad sa Diyos. And because of that, God judged them. Ang sala nagdala naghukom sa imong kinabuhi. Yes, God will forgive you. Kung sige ka gubog-gubog, sige ka take ka drugs, young people, inaot nun ta, nga di mo mong take og shabu o what kind of drugs.
No? Nika pastor, mangayo kong pasaylo sa Ginoo. Pero ang damage sa imong utok di na mawala. Sikag hubog-hubog, mangayo kag pasaylo sa Ginoo, yes, pasayloon ka sa Ginoo. Pero kung nagdaot ng atay nimo, wala na kay mahimo niya na. God will judge you. Yes, He forgave us. Pero doon nagihukom ang Ginoo tungod sa imong gihimo. In Numbers 21 verse 6 to 7, and the Lord sent fiery serpents among the people, and they bite the people, and much people of Israel died. Therefore the people came to Moses and said, we have sinned, for have spoken against the Lord, and against thee. Pray unto the Lord that He take away the serpents from us. And Moses prayed the people. Tungod sa ilang bagutbot, sa ilang wala na sila magpasalamat sa Ginoo. Ang Diyos nag-watch siya, nga ato siyang pasalamatan everyday. Kunya karon ng mga tao tungod sa doon na sila victory, pero because of the way nga mouth kay nga dalan, nagsige sila bagutbot sa provision sa Ginoo, sa pagkaon, sige sila bagutbot. Ang Ginoo gipadad-an sila mga bitin, mga halas nga lala kaayo ug daghan sa mga tao nga nangamatay tungod sa bitin, tungod sa ilang pagabagot-butan, no? Kita magbantay kita ang atong Ginoo is a loving God, but He will chastise us. Bunalan kita sa Ginoo. Sa atong mga action dapat we have become humble. Ang atong gisulti o sa atong gisulti, mga igsoon ko sa Ginoo, we must be careful. Kay ang Ginoo mapupanton yun nato. Tungod kay bagot-butan, kaayo sila, dunay daghang halas. Niabot silang kampo, niya gipamaak sila. Daghan ang nangamatay. Now, ang sala, nagdalag kamatayon sa tao. Ang sala, muguba sa imong kinabuhi. Young people, run away from sin. Palayo sa sala. Ang sala, mupatay. Ang sala, magdalag kalaglagan sa atong kinabuhi. Wag yo'y maayong madulot sa sala. Usay, ang sala, tanaw na to, nindot kayo. Maybe you enjoy in sin for a season, pero tibok ni mong kinabuhi, imong basulan, imong dadon ang nilugdangan sa sala. Now, akong balikon, don't take drugs or other vices. It will destroy your life, even death. Christian, palayo ta sa sala. The Bible says the wages of sin is death. Ang sala kung mature na, wa na, mubungag kamatayon. Lisod kayo. Una mga Kristohano, ayaw mo pagdula-dula og sala. And number 3, the salvation of the people. Now it is from God, it is instruction given by God. God gave specific instruction to Moses how to save the people. Na ang kaluwasan, doon na instruction nga gikan sa pulong sa Diyos. In Numbers chapter 21 verse 8 and 9. So, kung gusto ka nga maka maluwas gikan sa imong giatubang nga mga problema karon, balik gid ka sa pulong sa Ginoo, no? Aron dinhi nimo tanawon unsay imong buhaton. In Numbers 21 verse 8, and the Lord said unto Moses, make thee a perished serpent and set it upon the pole. Maghimo siya perished serpent, yung ibutang niya sa pole, and it came to pass that every one that is bitten, when he look upon it, shall live. And Moses mo the serpent of brass. No, si Moses naghimo siya usa ka bitin made of brass. Ug iyang gibutang sa pole aron makita sa mga tao. And it came to pass that if the serpent had bitten any man, when he healed the serpent of brass, he lived. Ang serpent made of brass and put it upon the pole, and everyone and look upon it shall live. So kung mapaakan sila sa maong mampintas nga kanang bitin, kanang lala nga bitin,
aron di sila mamatay, ilang himuon, tanaw na nila tong serpent, mabitin nga made of brass. Sa ganang brass? Kuan? Bronze? Bronze ba na? No? Nga, hinimo sa bronze, nga gibutang dito sa kampo, nga gibutang og pool ng konpusti ba? O makakita sila, dili sila mamatay. And that's the solution of God, and that's the instruction of God sa mga Israelites, aron dili sila mga matay tungod sa bitin nga gipadala sa Ginoo tungod sa ilang kagahig ulo. Then the serpent made of brass is upon the pole. It is the picture of Jesus Christ. He is at the cross. Picture kato ni Jesus Christ. No? Ang atong theme sa atong mission conference, every soul matters. Kada kalag, importante na sa Ginoo. Ang usa ka kalag, labaw pagbili sa tibuok kalibutan. So, dapat atong isugilo ng mayong balita. In Isaiah chapter 45 verse 22, atong tanawon din. Look unto me and be saved, all the ends of the earth, for I am God and there is none else. It is a prophetic verse about the Lord Jesus Christ. No? May hinungdan nga atong iwali ang mayong balita kay maunib bugtong paagi aron ang tao maluwas. Kung ang tao imposible siya nga maluwas, kung dili siya makadungog sa mayong balita. Ang ilang kaluwasan na brazen serpent is a picture of Jesus Christ. So salamat ta nga naluwas ta. Ang paak sa bitin, kita tanan na paakan ta spiritually kay makasasala ta. Kita tanan waunta tay katungod mabuhi. Because we are all committed sins against God. Pero salamat ta sa Ginoo nga nakakita ta sa gihimo ni Kristo dito sa cross. And we look at Him and we became saved. And because we became saved, it's our responsibility to help other people aron dili sila mamatay sa lala sa sala. Aron sila mabuhi, makabaton sa kinabuhing dayon. Aron makapuyo di sila dito sa langit. That's our responsibility. Tunta, when you're doing business din kalibutana, nagtrabaho ka, young people, doon na kay mga plano ng kalibutana, nasa imong kasing-kasing, nga gusto nimo maggamit ka sa Ginoo, nga daghang maluwas tungod sa imong kinabuhi. Maybe mag-support ka sa misyon. Maybe God will itawag ka sa Ginoo as a missionary. Nag-ampo ko nga doon ay mga daghang mga men and young men and young women sa atong church na tawagon sa Ginoo. Wato sa ubang lugar aron magwali sa pulong sa Ginoo. Pero kung wa ka gitawag, ayaw lang pod. Pero gitawag ka, you need to go. Amen? Pastor, unsaon man ako nga pagkabalo nga gitawag ko, makigsulti ang Ginoo nimo? God will speak to your heart. Amen? Maybe, nagigsulti ang Ginoo nimo, ayaw kahadlok. When you are in the, in the will of God, mo na pinakamaayong butang o nga lugar, o naiha ka, gibutang sa Ginoo sa Europe, o ahadapit, isa pag sa Marawi ka tawag sa Ginoo. Pinaka-safety nga nga lugar kung naka sa kabubuton sa Ginoo. Amen? Can you imagine, kaning atong kinabuhi, 100 years from now, I don't know, doon na pa ba'y nakailan ako? Nagkaan inyong balay, di na kamoy nagpuyo sa inyong balay. I'm sure 100 years from now, patay na tatanan. Nakay mo edad na to, 150 years? Wala, oy. Patay na tatanan. Maybe ang akong apo, di nakailan ako. Kinsa man ninyo, nakadumdum mo sa lula sa inyong papa o mama. Kung sa ngalan, wa mo kabalo, no?
So ang apo ni GR, kung makaapo ko ni GR, o akong apo ni Am-Am, posible di nakailan ako. Kinsa man na si Rinaldo Sobrabas, kano ba, pastor man to isa, ambot lang. Atong giampo, nga di pa ni ang atong church magpabili na nga panahon. My point is this, pastor, ngano na imong gisulti? Ako nang gisulti ninyo because inyo ma-realize unsa ka-importante ang buluhaton sa Ginoo. Tanan natong gihimo ning kalibutan na mahanaw ra. Pero tanan natong gihimo para sa Ginoo, mo'y dili mahanaw. All your money nga imong gihatag sa mission offering, it will last forever. All your works, pagtudlo nimo sa mga bata, pagtudlo nimo sa choir, pagkanta nimo, mga tao nga imong giwitnisan, mga tao nga imong gisuginlan sa pulong sa Ginoo, kung naluwas sila, moray magpabili nimo nga dito sa eternidad, imong makita. O sa luoy kayo, mga Kristohanon, nga di gusto mga lagad sa Ginoo. Sugot kag sa dili, in this world, we are passing by. Mula bayra ta. Ngayon ka, hahayahay ko diri sa kalibutan. The more you have money, the more you have problems. Kuha po kay kwarta, problema po. Daghan po kag kwarta, daghan po kag ihapon. Usara imong kabaw, sige kag tigway. Duha na imong kabaw, duha na imong tigwayonon. Tulo na, upat na, kapoy na kay, daghan kag tigwayonon. Ang akong buti pasabot mga igsoon ko sa Ginoo, inon atong tagaan o dakong importansya ang buluhaton sa Dios. Amen? Kay mula bayra ta. Ug paglabay na to, we enjoy in eternity whatsoever things nga atong gihimo para sa Ginoo, it will last forever. Amen? Mura akong pag-ampo gyud ko, Lord, unta Lord, dini kamatay na ako Ginoo. Ang akong gihimo para nimo, nga dili ko Ginoo mahulog sa tulay, mahimong blessing ang akong kinabuhi. Amen? Unta ingon nana, kamo mga backslider, balik na mo, nagubat na. Mga Kristohanon usahay, di mo simbag, Domingos buntag, kay busy. Mabot yung panahon, nga ulahin na ang imong pagbasol sa Ginoo. Your good works can save you. Your good works cannot save you. Our religion cannot save us. Di na makaluwas ang atong good works sa atong kalag, atong reliyon, di po na makaluwas. But only Jesus Christ, and look upon Him and accept Him as your personal Savior. Now all of us, we committed sins against God, just like the Israelites. And because of our sin, we are going to die in hell. Di ta angayan mo langit, pero tungod ni Kristo, makapuyo to sa langit. But Jesus Christ was hung on the cross to save us. If you want to be saved, kung doon ay makadawat ni Kristo karon, wa ka pa kasiguro sa human sa imong kamatayon, ang imong kalag padung sa langit. Dawata si Jesus Christ na imong bugtong o imong personal nga maluluwas. Unsa kang hilngig kaayo nga mamatay ka nga wa kay Kristo. Mas maayo pa wa ka matao. Siguro mo singgit ka, mayong kag, tabang, wala na makatabang nimo. But today, si Jesus Christ nag-offer nimo o kinabuhing dayon o kapasayloanan sa imong mga sala o imong panahinginusulan na imong mga sala o imong dawaton si Jesus Christ nga imong maluluwas. So mga Kristohanon, padayon ta mag-alagad sa Ginoo. Amen? Ang atong kinabuhi ni kalibutan na, wag yun, bubo na yun kayo. Sunod semana, 16 ako. Mura pa mag-20 pa ko. 60 na di ay. Nana ko'y discount sa restaurant. 20, 20%. O sa'y mga tanaan ko anak ko, Sir, senior ka, sir. Ego dili, senyorito ra. Wala gin, magkuyog naming lauro ani sige. Kisa pagay ko andre, senior. Say senior re. Noy boy. Kuyog na ta, kaon ta sa restaurant, kaya na 20% discount. Nagpasabot na, nagpaduol nami sa among lubnganan.
Pa ko masayod sa paagi ko mamatay. Pwede ko mamatay matulog. Ingon ang doktor nako, ingon siya, ang doktor nako Cebu, kung di kay kakaliho ka, paningkamot og mata. Ingon po tong dito sa Jinsan nga doktor nga, dili man na, ang imuha, lahi man ang imong kuan. Sana, sleep paralysis. Na ginawa man ka na, iko may sakto ani. Iko sayop na ito. Bubalhin ko atong doktor nako Cebu, kay sayop na ito iyaha. Ingon siya, 5 minutes lang na pinakataas nga di ka kalihok. Dahil kausa si ko paningkamot nga mulihok yun ko. Mura kong nakagawa sa akong lawas. Iko namatay naman siguro ko. Pagtanaw na ko sa akong lingkuranan, di mo ko kakita, kay ngit-ngit na. Nakamata ko. Salamat ko sa Ginoo nga buhi pa ko. Amen? Pero ako masayod, sunod tuig, wala na ko. O uban ninyo, wala na, sunod tuig. Di na ito naman siguro. Ang siguraduhon lang ninyo nga luwas mo. Say kayo, maguna-una ko, luwas ka ako, no? Ay, magsigo guna-una na eh. Di pa lang ko luwas. Na, pinakadimalas yun kayo. Unang importante ng kalibutan na, nakasiguro ta sa kaluwasan, o yan, nagsunod ta sa pulong sa Ginoo, nagpasalamat ta sa Diyos, nagamit ta sa Ginoo, o ginigabot na to sa langit, magkuyog ta sa Ginoo sa walay katapusan. Okay, let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God. Nga ikaw, Lord, nagaluwas ka namo. Usahay, Lord, sa among kinabuhi, ikaw nagsupply sa among panginahanglanon. Apan, Lord, matintal mi sa pagmurmur. Dagang mga butang nga gusto namo Ginoo nga among madawat o among mga pamaagi. Na dili nimo paagi Ginoo sama sa mga Israelites. Ang ilang dalan nga gusto nila agian, wala nimo paagi. Imo silang gipalahi og agi. Nga lisod nga dalan. Ug sama sad namo Ginoo sa among kinabuhi, magmurmur mi. Magbagut-but mi. Dili mi kabalo mo pasalamat sa mga maayong butang nga gihimo nimo sa among kinabuhi. Lord, help your people, O God. Tabangi kami, bisan sa kalisod sa among kinabuhi, sa mga pagsulay, mahimo namo ang pasalamat nimo. Nga madasigon kami ng alagad nimo because we know, God, ang among kinabuhi, mubura kaayo. O no, wa mi masayod Ginoo sa sunod tuig. Kinsa pa'y buhi namo. O doon na ba imong mag-una namo diha sa langit. But Lord, help your people, O God, to understand nga ikaw mo'y among sandigan. Lord, kung doon ay maluwas, tingtak na sa kahapunon karon, ako nagpray nga ilang dawaton ka, nga ilang bugtong o personal nga maluluwas. Tanan akong ipangayo, in Jesus' name I pray. Remain standing, no one is looking around. Now, nakita na ako nga doon ay mga pipila ka mga batanon na atong mga bisita. Now, padayon sa pagduko sa inyong ulop, yung sa inyong mata, why maglingi-lingi? Now, to gusto na ako, I don't want to close this service nga di mo tagaag pagkataon nga inyong dawaton si Kristo. Maybe wala pa ka masave, wala pa ka kasiguro kung mamatay ka ang imong kalag padung sa langit. Dawata si Jesus Christ karon nga imong maluluwas. Abrihi ang imong kinabuhi, ang pultahan sa imong kasing-kasing. Og dawata si Jesus Christ. The Bible says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Ayaw gisalikwa si Kristo. Wa ka kasiguro karon nga imong kalag padung sa langit, dawata siya. Ayaw kauaw. Ang Diyos gusto siya nga imo siyang dawaton. Maybe karon mingon ka, Pastor Ray, I want to be saved. Gusto nako dawaton si Jesus Christ nga akong maluluwas. Ayaw kaula, ipataas ang imong tuong nga kamot. Ano na ba? Ano na ba? Amen. Let's say one hand over there. Ano na ba ikadua? Yes, ano na. Ano na ba ikatulo? Ibutang lang imong kamot, tumani mong ipataas. Ano na ba ikatulo? Ano na ba? Ano na ba? Now, while you are standing, sunod din nga pagampo nga akong pagahimuon karon. While you are standing, samtang naglingko, tindog ka, sunod din nga pagampo aron madawat nimo ang kinabuhing dayon. Aron makapuyo ka dito sa langit. Dawata si Jesus Christ, pinaagi ni ini nga pagampo nga akong pagahimuon karon, sunod din nga pagampo. Ginoong Hesus, salamat kayo
sa imong pagpakamatay dito sa cross, pasaylo ako sa akong mga sala. Ako kang tuhuan karon nga kinasing-kasing. Ako kang dawaton nga akong bugtong og personal nga maluluwas. Please come to my heart and save me. Daghang salamat sa nagdawat sa Ginoo. Doon na nakita nga duha ka kalag nga nagdawat sa Ginoo. Now Christian, di talag sarata mag-invitation kung hapon, but if God's speaking to your heart, maybe nag-murmur ka, maybe daghang kag mga problema nga giatubang. If God's speaking to your heart, why you will not come and kneel down to the altar? Please come. In everything, give thanks. I don't know what kind of life do you have sa imong dalan nga giagian. God gave us victory, but sometimes the road nga pagipaagian sa Ginoo is not easy road. Atong pasalamatan ng Diyos. Ang Diyos deserving siya, ato siyang pasalamatan. Mangayo tag pasaylo sa Ginoo. Sometimes dali ra kay ta mag-murmur sa mga butang nga gitugot sa Ginoo sa atong kinabuhi. Our Heavenly Father, we thank you, God, for your greatness, for your power. Lord, pasalua kami. Sometimes, oh God, nalimot mi sa daghang mga maayong butang sa among kinabuhi. But we focus the small things na sa among tanaw, dili maayo. Lord, sorry for that. Lord, help us. And every day in our life, oh God, mo enjoy me sa among Christian life. Lord, tabangi kami. Lord, i-bless kini mga tao karon. They came forward. They prayed. In Jesus' name I pray. Amen. Daghang salamat.